Sa isang silid, makikita ang isang dalagang tahimik na nagro-rosaryo. Matapos iyon ay binalik niya ang rosaryo sa ibabaw ng altar. Pinatay ang ilaw at nahiga. Maya-maya ay nakarinig siya ng nakakakilabot na pag-ungol, kaya napadilat siya. Bumangon siya at lumabas ng silid, sinundan ang pinanggagalingan ng tinig. Nakita niyang bukas pa ang bintana at inuugayo ng hangin. Kaya dali-dali niyang isinara, lingid sa kanya. Pagsara niya ng bahay, isang demonyo ang lumitaw doon sa labas, nakatingin sa bintana ng bahay. Umaga, pumunta ng palengke si Eva. Nakasalubong niya ron ang kaklase niya dati na si Jasmine. Nagbeso-beso sila at saglit na nagkumustahan. Nang magpaalam si Jasmine ay hinawakan siya nito. Paghawak sa kamay niya ay bigla niya nakita sa isip ang isang kakilakilabot na pangyayari. Nasagasaan ng truck si Jasmine. Napalunok siya. Babalaan sana niya ngunit tumalikod na ang babae. Pagtawid nito sa kabilang kalsada ay nadali nga ito ng humahagibis na truck na tila nawala ng preno. Natutup ni Eva ang sariling bibig sa pagkabigla. Wala sa sariling naglakad si Eva pauwi. Nadaanan niya ang kapitbahay na si Mang Tolome. Inaayos nito ang mga halaman. Binati siya dahil napansin na tila wala siya sa sarili. Sabi niya okay lang siya. Tinapik siya sa balikat ni Mang Tolome, tanda ng pagsang-ayon nito na ayos lang siya. Ngunit sa pagdampi ng kamay ni Mang Tolome sa balikat niya, ay nagkaroon na naman ng hindi magandang pangitain sa utak niya. Nakita niya na bagsakan ito ng buko at namatay. Tinawag niya ang matanda para sabihin yun, ngunit huli na. Napatingala siya sa pabagsak na buko. Itinulak niya si Mang Tolome upang hindi mabagsakan, pero nang maitulak niya, ay doon na ito nasapul na isa pang malaking buko na bumagsak. Masama ang bagsak sa ulo na agad nitong ikinamatay. Napasigaw na lang si Eva. Sumiksik siya sa isang sulok sa loob ng silid niya. Yakap ang mga tuhod habang umiiyak. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay magkakaroon siya ng masamang premonition at 2 tao agad ang namatay. Sa opisina, nakatulala lang siya. Pinuna siya ng kasama niya sa trabaho at kaibigang si Doray. Ipagtatapat sana niya rito ang nangyayari sa kanya, pero tinawag ito ng boss nila at hindi na siya nabalikan sa table niya. Nung uwian, nagmamadaling nagpaalam sa kanya si Doray. Naghihintay na kasi ang boyfriend sa parking lot. Nang biglang may nalaglag sa gamit ni Doray, isang ballpen. Maagap yung dinampot ni Eva para iabot sa kaibigan. Pagkabigay niya, ay nakita niya sa isip na may gustong pumatay kay Doray hawak ang patalim. Namutla siya. Nagtaka si Doray kung bakit hindi niya mabitawan ang ballpen. Napilitan si Eva na sabihin sa kaibigan ang nakita niya. Ikinabigla yun ni Doray. Nanlaki ang mga mata at natigilan. Sa nanginginig na boses ay tinanong niya si Eva kung sino ang papatay sa kanya. Hindi yung masagot ng dalaga. Biglang tumunog ang cellphone ni Doray. Tumatawag na ang boyfriend niya. Iniwanan niya ng makahulugang tingin si Eva. Humabol si Eva at binalaan ng kaibigan na mag-ingat na hindi na nito inintindi. Sumunod na araw, naghimbal na lang si Eva sa bumungad na balita sa opisina nila. Tumawag daw doon ang mama ni Doray para ibalita na wala na ang kanyang anak. Pinatay ng boyfriend gamit lang ang ballpen. Tinusok daw sa leeg. Nanlulumong na paupo si Eva. Bukod sa 3 nauna, ay marami pang sumunod na premonition ang dalaga. Ang lahat ay nauuwi sa kamatayan. Hindi na niya kaya, kaya't umuwi siya ng probinsya. Hinanap ang kakilala niyang mahusay na albularyo na si Mang Jacinto. Kinuwento niya rito ang mga nangyari. Agad naman siyang sinubukang gamutin ng albularyo. Pinahiga siya sa sahig na napapalibutan ng mga may sinding kandila habang inoorasyonan. Sa kanyang pagpikit, isang demonyo ang nakita niya. Natatakot siya pero pilit niyang nilalakasan ang loob. Sinabi ng demonyo na ang mismong mangkukulam na nanay ni Eva ang tumawag sa kanya sa impyerno upang maging tagabantay ng dalaga sa paglaki. Pero syempre, hindi niya yung ginawa ng libre. Dumating na ang panahon ng paniningil matapos mamatay ang nanay ni Eva. Isiniwalat din ng demonyo sa mukha ni Eva ang isang nakakagimbal na katotohanan na sa bawat kamatayang nakita niya ay siya ang huli nilang nakita bago sila namatay. Ngunit ang nakita ng mga namatay sa kanilang pag-aagaw buhay
ay hindi ang Eva na mabait at may maamong mukha, kundi ang Eva na may nakakatakot na anyo at humahalakhak. Nang ilabot si Eva, bigla siyang napadilat. Sa pagmulat niya, nakita niya ang albularyo na nakahandusay na sa sahig at wala ng buhay. Nang hilakbot siya at napasigaw ng ubod lakas. Dahil sa mga pangyayari at malagim na katotohanang bumabalot sa kanyang pagkatao, kaya nagdesisyon si Eva. Umakyat siya sa isang abandonadong building. Sa rooftop niyon ay doon niya balak tumalon. Hawak ang rosaryo ay humingi siya ng tawad sa Diyos sa kanyang gagawin. Ipinikit niya ang mga mata, desididong wakasan ang buhay. Patalikod siya nagpatihulog sa building, ngunit gano'n na lang ang pagkabigla niya nang sama-sama siyang saluhin ng mga kaluluwang nakitaan niya ng premonisyon, kabilang sina Jasmine, Mang Tolome at Doray. Anong mga ito? Hindi pa niya oras. Nasa loob na siya ng isang silid sa ospital na magkamalay. Sinalat niya ang sariling katawan para siguruhing buhay siya nang makarinig siya ng boses na nagsalita, boses ng isang lalaki. Pagtingin niya ay meron nga nakaupo sa sulok, inangat ang suot na sombrero at tumingin sa kanya sabay sabing magpapatuloy ang premonition niya na maghahatid sa mga tao sa huling hantungan nila. Napasigaw si Eva nang mapagtantong ang lalaki ay ang demonyong tagabantay niya.